Sunday School, our topic is about women whom God used. Ang mga babae nagipanggamit si Ginoo, atong ila-ilakon sila o unsa ilang mga rules sa paggamit si Ginoo sa ilang kinabuhi. So again, women whom God used, ang mga babae nagigamit sa Ginoo. Let's proceed to the next line. In Judges chapter 4, verse 4 and 5 sa atong second slide, Deborah. Si Deborah, usa siya ka babae. Ang meaning sa ngalan is abi, usa siya ka bubuyog. So ngano kang gikuan nga si Deborah, ang meaning sa ngalan is sama sa usa ka bubuyog, kay ang bubuyog is mulupad, maka ato siya as ang dapita, and then mag-create siya, maka-produce siya og bee. Pero mupaak siya, sakit kaisanan pero vaccine ang iyang paak. Ang bubuyog, ang paak sa bubuyog is daw sa vaccine. Maghatag og antidote. Pero ma-over pod mo ng delikado. Di ba? Kung ang vaccine or ang tambal ma-over, makadaot pod siya. Now, isa to Deborah, nga asawa ni Lapidot. Lapidot, mo na yung bana. And then, ang meaning sa Lapidot, torches. Torches kanang kuanan sa suga. Kanang asa ni? Kanang torches kanang mo kuan sa suga. Tanganan sa suga, torches or suga, torches. Now, Deborah nga asawa ni Lapidot was a prophet. Propeta siya ha? Si Lord ang naggamit niya. Deborah was a prophet who was judging Israel. So prophet siya o judge pod. Duha na iyang rule. Old Testament ni kaya sahay, mingon lagi nga dili ka mga babae gamit ton. Propeta, it's not an ordinary position nga hatag sa iyaha. It's God-given position for Deborah. Wala ni siya gipetisyonan, giagig election. It's really God appointed her, by the way. So, she was a prophet. Nga dili man ang imba nagigamit si Lapidot. Sige, padayag lang nga, ang Diyos, badaan pa sa Old Testament, na siya ipangtawag ng babae, nga mo play og rules sa buluhaton. Isip diha sa, kining heart sa kingarian si Ginoo nga na rule. So, dili ang iyang banag, himong propeta, dili iyang banag, himong judge sa Israel, but si Deborah. And then, asa daw kuno siya tiglingkod. Kas asa siya ganahan o pastor. Tingnan din she would sit under the palm of Deborah. So, naade siya palmira. O sa ato pa, kalubian. Dito siya sa ilalom sa palmira niya, dito sa tiglingkuran. Unsa may ma-produce sa palm tree? Diba oil? Anointing means oil. O produce na oil kung ipagig init. Dili mo gawas ang oil, anak, kung dili ipagig init. Dili lutuon. And then, matod pa, dito siya galingkod sa ilalom sa palmira ni Deborah. And then, between Rama, unsa man ang Rama? Okay. I forgot the name of Rama. And then, Bethel. Between Rama and Bethel. Okay. Bethel means house of God. Kung imong tan-awon, ang locations niya na ay significant sa iyang spiritual call, sa iyang spiritual duties and responsibilities. Dito siya naglingkod, ilalom sa palmira ni Deborah, taliwala sa Rama of Bethel, ng house of God, in the hill country of Ephraim. Dito sa buntod nga lungsod or syudad sa Ephraim. Ephraim means doubly fruitful. Gisaysay dito mga places nga naay meaning nga naay hulugan, relation, significance kang Deborah. Dito siya dapita ang mga dapita
nga diin naadyoy pasabot. Bethel mean house, Bethel mean house of God in the hill country of Ephraim. Ephraim mean doubly fruitful. Grabe gid ka mabungahon, double. And the Israelites would go to her for judgment. Ang mga Israelites muadto sa iha kay mangayog saktong hukom sa ilang mga problema. Kay siya, doha yung rule ani, prophet siya or prophetess o judge. Nga nun, dili man na yung bana, nasayop lugar ang Ginoo. Kay laki man kay tawgos Ginoo. Nga nun, dili man yung bana, gipili. Nga, kay duha man ang rule ni Deborah ani, prophet and judge. Kung ibahin ka na sa Ginoo, kang lapida, kang sa lapidot, siya ang prophet, ang judge si Deborah. Nga nung naaman, Deborah tanan, wala man siyang bana. Gistaring naman yung bana, pero wala ay rule yung bana. Pero na ang meaning ang ngalan sa yung bana, torches. Mga torches, suga. Butangan o suga. Torch. Suga. Usay sayop ta og panudlo. Kaya wala ta kabalo nga naa na sa Biblia. Nga babae kuno dili kuno gamit. Nga naman, nasayop lugar ang Ginoo ani, nag-violate lugar ang Ginoo ani. Ano dili ba sila pidot nagipili nga judge o prophet? Judges chapter 4 verse 4 klaro kay sanin. Old Testament pa dyan dili New Testament. So, ito isa ka big siya, usa ka buyog. Deborah means a bee, usa ka buyog. Kita ba magbuyog galuya? Walay buyog nga galuya. Abdi isag sigig lupad. Kasi pangitaon sa buyog, dili patay. Mga flowers. Kaya dito siya magkuhag nectar para ihimong honey. Hello? So nga na, dito siya gabisita sa mga flowers to get nectar sa flowers para mahimong honey. Nectar to honey. O walay lain yung makaproduce og honey ang bee. Sakit kaayo. Imagine ako, unsa kakapan pero malindungan na to. Ang buyog kung makapaak, perti man yung sakita. Pero nga nung ang ima-produce na pagkaon, perti mang tamisa. Kung mapakaan ka buyog, perti yung sakita. Mahubag pa gani. Pero ang ima-produce na pagkaon, honey nga dili, no expiration pa jud. No expiration ng honey. Bisan ba pila ka di siya madaot. Mura na nga pagkaon nga dili basta daot aside from the word of God, di man dito expire ang word of God. Ang effectivity need no expiration man jud. But it gives inspiration, revelation, instruction, and so on and so forth, and edification. So, may nga din uban na kung ato na ipasabot sa ila ha, magtanggit sila. Di ko gamitan babae. Prophet na, prophet, and judge. Okay na ning judge. Pero kaning prophet, propeta, murag, sa angat ako. So, sila lugar, labaw pa lugar sa Ginoo. Ang Ginoo, nagsalig ka na ni Lord kang Deborah. Pero ang mga tao nga doctrinated, nga di lagi babae maka take of position de sa ministry, kaning bersikulo di pa ni mao is aputol na ang ilang pag-judge kung makasabot. Sige Lord, man nagpili ani. Dili man ang ma-Israelites nagbutar. Amen. Dili sila pili. Let's proceed to the next slide. So one day she sent for Barak. Usa ka adlaw kay propeta man siya, judge man siya, taas man siya position. Si Barak means lightning. Sa nang lightning, kilat. Lightning. Usa ka adlaw iyang gipadala si Barak. Barak means lightning. Son of Abinuam. Abinuam, the father is pleasantness. Ang amahan, kuan ni kay hamili, pleasantness. Papa ni Barak, si Abinuam, means the father is pleasantness. Ang amahan,
Pleasant kuno kay pagpagid ko hamili. Pleasant kaayo. Who live in Kadesh. Asa daw kuno sila nagpuyo? Kadesh. Kadesh means sacred place. Gisaysay asa sila puyo kinsa gikan na kinaay mga meaning na ay mga mensahe. Nagpuyo sila sa Kadesh means sacred place. Balaan nga dapit. So kung naay balaan nga dapit, napag dapit nga di pud balaan. So bulahan ta makapuyo ng dapit nga balaan kay wala mga kababalaghan. Dili mang limbawt imong balibo sa reaction sa evil spirit. Kay balaan man nga dapit. Amen. Balaan nga dapit niya mahadlok ka kay nang limbawt imong balibo kay nag-react imong spirit. So, kana nga balaan nga dapit ang presence ni Lord mo'y mag-manifest. So, dito sa nagpuyo sa Kadesh si Barak nga papa niya si Abinoam, and then in the land of Naphtali. Naphtali means my wrestling. Akong pakigbisog. Naphtali means my wrestling. Akong pakigbisog. Nakig-away ka, nakig-wrestle ka. My wrestling. Hello? So si pasabot nga si Barak is na siya'y pakigbisugan. Ang sabi niya pakigbisugan, tanaw na to sa pakigbisugan. So dito siya napuyo sa Naphtali. Dapit sa pakigbisog. Wrestling. Di ba kita man sa lidang wrestling? Isa kita sa lidang wrestling. So dili silong bagay. Wrestle strength to strength. Ba? Kusog ug kasog. Wisdom yung gamiton para mapili imong kaaway. Ang imong gamiton imong wisdom para ipangusog nimo. Kaya di man ka pwede masuntok. Pakig-wrestle raman jud ka, makigdungog raman jud ka. Kaya naay dumugon si Barak. Ang sabi kay dumugon ni Barak, na to si dumugon. So kinsay maghatag kaniya courage para makigdumog siya, makig-wrestle siya. She said to him, ingon si Deborah kang Barak, this is what the Lord, the God of Israel, commands you. Mao ni ang giingon sa Dios. Ang Dios sa Israel, nagsugo nimo. Call out 10,000 warriors from the tribes of Naphtali. Sa pagtawag og napulo kalibog ang mga manggugubat gikan sa tribo sa Naphtali. Naphtali means sa Naphtali, my wrestling. So ang napulo ka mga warriors gikan sa tribo ni Naphtali makig-wrestle, makig-bisog, makigdumog sa ilang kontra. Na instruction na dito ka magawag 10,000 warriors sa tribes of Naphtali. Dili pwede kang other nga tribes. So muna ang instruction sa propesiya nga ang message ni Lord kang Deborah nga propeta. Sa propeta, Deborah nagsultian babae na. So kung naay propeta sa Old Testament, pwedeng naay pastor sa babae nga sa New Testament. Amen. Hello? Kung naay propeta nga babae sa Old Testament, na pwedeng propeta sa New Testament, pwedeng pastor, pwedeng evangelist, kaya the same God is calling people to work for Him, to work in His kingdom. It's just a doctrine that separates people para nga dili mo palago ang bola tos Ginoo. Hello? So, gikan sa tribes sa Naphtali and Zebulun. Zebulun means dwelling. Puloy-anan. Hello? So, kasi pasabot ang mga ngalan nila. Kanang tribuha nga kanang dumog ka, makig-away, kay kung humain ka makig-dumog, makig-away, makapuyo na ka nga malinawon. Human mo maaway, imong kontra bildi imong kontra, makapdwell na ka nga malinawon. At Mount Tabor means mountain height, habog na gid nga bukid. Dito kuno sila sa Mount Tabor, sa bukid sa Tabor. Ang mga places gina-specify asang dapita. Ang mga tao nga naay kanang sa katuyuan ni Lord sa mga mensahe sa katuyuan, gipang saysay ni Lord. Dili lang na basta-basta mga ngalan na ay mensahe sa ngalan. O kinsa nang pangtawagon ni Lord.
Na during tawagon atong grupo, ready ta nga magpagamit sa Ginoo. Hello, wala ta excuses. Because we are just under God's leadership. And we must obey our Master, our Lord. Amen. Kadumduman ako gapon ba to or gabi? Gabi eh. Pagtanan ako sa kumwall sa Facebook. Ipatawag to mga training nga police. Mga police. Mga babae. Anya, inig-drama-drama. Kunto kang, sunshine man sila to nga i-post. Nahisog sila, ano kung mga mayroon kuno silang mga violation. So, hilom tang mga babae, hilom tang sila. Kalbaan sila kung sabay ilang sala. Hangtod na gipa, sige pagit sila gipa. Kuan-kuan ng istorya. Ang ending, i-surprise lang sila tagsa-tagsa karos. Di pa tinang lipaya. Hello. So, may mga panahon nga, ginapakuratan ta ni Lord, ginapahadlok ta ni Lord. Ay pang panahon nga naapod siya, tuyo nga mo, trabaho ta para sa Lord. Sa call, tawga ang 10,000 ka mga warriors, mga fighters sa tribes of Naphtali and Zebulun. Dito kuno sila tawgon sa Mount Tabor, mountain height, dito sa ibabaw. So dili pwede minsan nga, sa ubos ng Lord, kiskapoy kay tungas. Sometimes, ipatungas sa ta ni Lord, tanaw ni atong obedience ang atong strength, atong capacity, kung kaya bata mo tungas, baklay. Kaya saya, naramata mo ka sakay o kapong sakyanan, dita, kaganggang rin yung sakyanan, di natamo sakay, murag hadlok pa sa tani mo, titanos ta. Hallelujah. So, doon dyan ta ni Lord, og how far can we obey Him? Unsa kalayo, unsa kakuan atong pag-obey niya. Ang distance, ang location, ginaapil na ni Lord og test ato ako, kaya ba nato adtuon? Daghan ba tag excuses? May na ba kay ta, abtik na ba kay ta, og dapit nga, nindot sada. Pero dapit gani nga challenging, bukid gani. May daghan na nintag sumangil dayon. Pero part na sa testing ni Lord, kung angay batang gamiton niya. Hello? Let's proceed to the next slide. Ingon siya, kung man yung magtigom dito sa Mount Tabor, ang mga 10,000 ka warriors, I will call out Sisera. Sisera means meditation. Kini si Sisera, muna ilang kontra. Pamalandong. Meditation, pagpamalandong. Kini si Sisera, commander of Jabin's army. Siya ang commander sa mga army ni Jabin, along with his chariots and warriors, to the Kishon River. Kishon means bending, magluhod. So unsa ingon ni Lord, nagipadangat niya mensahe kang prophetess Deborah. Ako din kung man nagtawag ni Barak ang 10,000 warriors dito sa Mount Tabor, gikan sa tribe ni Naphtali ug ni Zebulun. Anak pa din, kung mag-gather na to, anak pa din, tawgon si Ginoo si Sisera, uban sa mga armies, mga charwahig warriors, to the Kishon River. Ngano dito ato kuno sila? Sa Kishon River, bending. Dito sila mo, yugbo. Dito sila mo yugbo. Sa Kishon River. There I will give you victory over them. So, dito sila maluhod ang mga grupo, ang mga troop ni Sisera sa Kishon River. Kaya dito napita sa Suba. Dito ihatag nilon ang kadaugan nila. And then, there will I give you victory over him. Dito na ko ihatag ang kadaugan. Patok sa kang Sisera nga kontra. Pero ano sa ingon ni Barak? Barak means lightning, kilat. Barak told her, I will go, but only if you go with me. Kana. Mauban lang kuno si Barak kung mukuyog si Deborah. Remember, si Barak is leader siya.
sa mga sundalo, mga army. Pero bakit siya katalaw? Wala siya confidence kung dili mo uban ang alagad si Ginoo nga si Deborah. Gipasaligan na sa Ginoo tro ni Prophet Deborah nga magbadaogon sila batok ni sa commander sa Jabin's army nga si Sarah. Nanay assurance na anay kasiguruan. Pero wala siya confidence nga siya ra maadto. Wala man ingon si Deborah nga muuban ko nimo. Isa ihatag dayon nako nimo. Kay katong napagasutig ni kadto sa Ginoo. Girili lang ni Deborah. Siya, there I will give you victory over him. Dito napita sa Kishon River, dito ihatag na pagkadaugan, batok sa inyong kontra. Pringon si Barak, na, muadto lang ko kung muuban ka nako. So kanamay kung muadto lang kung muuban ka nako, it means nitalaw siya. Oh. So ani panahon na, nagpadayag si Ginoo nga naa mga laki pod nga talawan isog pang babae. Amen ba diya, mga babae nga isog, sama ni Deborah. Makik-away, watubang kaaway. Pero ang laki, nga di ba sila pidot? Maybe sila pidot. Talawan. Dili mo salig sila do bulaton, sa dili niya masaligan. Amen. So, basta kung saan nag-issue nganong ingana, nganong daghan na siya talent, nganong daghan na siya kuan. Because, sa to, matod pa sa 10 talents, sa giving of talents, kitagaan og daghang buluhaton katong kaya niya mamuhat sa buluhaton. Hello. So insan, ingon si Barak, mauban man jud ko kung mauban ka. Wala na sumpay na ano na nasuod, no? Apa, sige, ulay na to. Dito bagdayin si Deborah. Very well, she said. Isa, okay. I will go with you. Isa, sige, uban ko nimo. But you will receive no honor in this venture. Sa uban ko nimo. Pero dili man ikapasidunggan aning atong lakaw. Oh, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. Kay ang kadaugan aning giraha, aning awaya, dili ihatag nimo, kundi hatag sa mga kamot sa babae. Dili si Deborah nga kamot, dili siya. Naipasabot ni Lord. So sa ipasabot na ay mga leader nga army, sabat, di ba army isug unta. Pero nanalaw si Barak ani. Kaysa nagbaisugon si Deborah. Nga nung gihimo si Deborah nga judge o prophet, isog siya. Na siya courage, na siya boldness, na siya braveness. Yung ba na wala anak. Bisan si Barak nga ako naging commander ni si Barak. Lightning na iyang ngalan. Lightning. So ang bubuyog ug ang kilat nag-uban. Di and the lightning nag-uban. O imo usagid ko sa bubuyog, nagumay ra gyud ang bubuyog, no? Ang lightning isog man jud. Ngalan na niya isog pero yung spirit. Wait. Nganong ingana si Deborah? Because of the anointing, dito siya sitting under the palm of Deborah. Dito sa place of God, house of God, Bethel. Kasi nakahatag ni Deborah og strength, courage, faith, commitment is the presence of the Lord. His place, ato, her place, secret place, Kadesh. Ang lugar, ang ngalan, has something to do sa atong spiritual nga aspect. Managtsada nga ang atong lugar o atong kauban. Mga balaan. Kauban na itong mga tao, balaan. Ang dapit balaan. Kauban, padili balaan. Ang mga tao, di ba balaan? Pagkaugtasa. Pagkaugtasa gayon. Hallelujah. So yung tini, very well she said, I will go with you, but you will receive no honor in this venture, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. So, mo na to. Nganong meditation no nangalan, ang meaning sa ngalan ni Sisera. Makapamalandong gid si Sisera. Nga lubigon siya, mamatay mo ni Sisera. Wa siya magdahong, mamatay siya. Sabi niya, safety sa dito sa ingatuan. So, Deborah went with Barak. Mula ito, ang bubuyog o ang lightning, ang kilat nag-uban. To Kadesh.
Niadto sila to Kadesh. Unsa na Kadesh? Secret place. Dapit nga balaan. Niadto sa so Deborah kuno went with Barak. Niuban si Deborah kang Barak to Kadesh. Dito sa Kadesh means secret place. Balaan nga dapit. Apay sumpay wa na. Apa, okay. At Kadesh, dito sa Kadesh, secret place, balaan nga dapit. Anong balaan na itong nga dapit? Naa ditong presensya sa Ginoo. Barak means lightning called together the tribes of Zebulun. Zebulun means dwelling, and Naphtali means wrestling. Gibali na. Hello, gibali na. Ganina, una to si Naphtali, may wrestling and then dwelling. Karon sa to, pag adto na sa secret place, dito sila nagtagbo. Uban na sa mga 10,000 tribes, 10,000 nga warriors nga gikan sa tribes ni Zebulun ug ni Naphtali. Una ang dwelling and then ana ang wrestling kang Naphtali. And the 10,000 warriors went up with him. O ang 10,000 ka mga maggugubat warriors, hiuban nila. Saka dito sa Mount Tabor. Mount Tabor part sa secret place sa Kadesh. Deborah also went with him. So, pila na sa kabuok? 10,000? 2. Kay 10,000 na ng warriors. Si Deborah, then si Barak. So, 10,000? 2. Oh. Now, Heber means associate. Associate. Assistant. The Kenite, a descendant of Moses. Brother-in-law Hubab. Si Heber, matud pa nga usa ka Kenite nga kaliwat ni Moses o brother-in-law Hubab had moved away from the other members of his tribe and pitched his tent by the oak of Zaananim near Kadesh. Kini kuno si Heber matud pa nga Kenite nga brother-in-law ni Moses ni hawa na matud pa sa ilang member sa ilang tribe o niglain na kuno sa isang tulda dito kuno sa dapit sa Zaananim near Kadesh. Apay sumpayan niwa na. Dana sige dito this is verse 11, verse 12 na denta. So when Sisera was told that Barak of Abinoam had gone up to Mount Tabor, so nabalitaan na ni Sisera nga sa verse 12, Judges 4:12 ta. Nabalitaan ni Sisera nga si Barak na anak ni Abinoam isaka dito sa Mount Tabor. Uban ni iyang mga sundalo. He called for all 900 of his iron chariots and all his warriors, and they marched from Harosheth Hagoyim to the Kishon River. Okay. Hagosheth Hagoyim means carrying of the nations. Siya ang mutdala sa mga kanasuran. So, daghan jud og sundalo ang side ni Barak. Kay 10,000 baya sila. Ang kang Sisera, 900 ra. Pero iron chariots ang ilang dala. Mga iron ang ilang chariots, o kuya po ang warriors. So wala nagisgot og iron charioteers ang ilang iron chariots ang dala sa mga kuan ni Barak. Pero dili iron sila kuyaw. And then Deborah said to Barak, in verse 14, nagpropesiya na po si Deborah, kay prophet man lagi siya. Kabae niya, sa Old Testament, Deborah said to Barak, get ready sa pangandam na niya. This is the day the Lord will give you victory over Sisera. For the Lord is marching ahead of you. Gitagaan nagkasiguruan nga ang kadaugan mahatag lagi pero dili ang dungog kang Sisera. Tungod sa iyang hadlok. So sa pasabot na aday kadaugan nga para sa uban ikaw nakapanghalan. Pero ito bangas Ginoo ang glorification sa lain. Ang paghatag dungog sa lain. Pero para sa uban wa ka nasayod, nadaog to tungod ni Barak. Pero
Wala sila sayad sa kamatuoran sa mensahe nga ang kadaugan mahatag pero dili ang dungog kang barak sa babae nga mooy ni patay ni sa Sira nga ilang kontra. So nainga na ang ministry, ang dungog sa ministry sa laki sa bana. Pero ang sa atubangan sino, babae di ay, sa asawa di ay, ang kadungganan. Nainga na. It's very real. Daghan kayo na nga sitwasyon. Kay gender man lagi ang uban basihan. Sa Biblia, dili daw gender ang gitanaw ni Lord ang imong pagkababae lalaki. Gitanaw ang kasing-kasing. Kasing-kasing gitanaw. Dili ang imong pagkalalaki pagkababae. So today, this day is the day the Lord will give you victory over Sisera. For the Lord is marching ahead of you ka ang Diyos. Magamarcha, magauna nimo. So Barak led his 10,000 warriors down the slopes of Mount Tabor into battle. Okay, take note of this. Di ba dito to sila sa bukid sa Mount Tabor? Nga nang usaka pa man sa bukid. Because the presence of God is there up. Di ba kasagara magsimba na sa bukid? We need to have the presence from the Lord. Kung gusto na to masinati na to ang presensya ni Lord, musaka ta niya, muduol ta niya, no matter how habog unsa ka height, unsa ka taas. Anak pa din sila, gikan dito. Nanong ba isa nga, wala man ang Ginoo nag-istorya dos ubo sa bukid. Nanong dito sa ibabaw. It means that they need the presence of God. The presence of God na nasa kay tasan. Kung asa siya gusto. After nga naana sila dito, pipila sila ka, oras siguro dito. Nagsuk sa presence ni Lord for them to become strong, victorious, empowered, guided, wise enough to fight the enemy. Then after nga nasuk na sila, nababad na sila sa presensya sa Ginoo, anak pa din sila panaog, ready to fight their enemy. Wala ingon siya dito sila, nag-training sila, pasulong no. Oh, asa to na sa mga training nga, isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dili na. Hello? They were soaked by the presence of God. Gibabad sila sa presensya sa Ginoo. Gi-condition ang ilang mind that God will give them victory. When there is obedience of God's instruction, there is victory, no destruction. Next verse. When Barak attacked the Lord, pag-atake na ni Barak, the Lord threw Sisera and all his chariots and warriors into a panic. Pag-attack na ni Barak, sulong na sila sa ilang kontra. Atubang na nilang kontra. Ang Ginoo kuno ni threw kay Sisera o sa chariots and warriors into panic. Gihimo kuno ni Lord si Sisera nga mahadlok, mataranta. Nga naman, nanay obedience ang side sa Ginoo. Kung naay obedience, follow man nila tanan instruction, kay naa may obedience, ang Ginoo namuhat sa kontra nga mahadlok sila. So sa pasabot, para mahadlok ang kontra nato, magbaynadlokon tos Ginoo, mutuman tas ang instruction. Ana lagi na isa ka simple nga procedure. Kung wala tay kahadlok sa Ginoo, dili ta mahadlok sa pag-follow sa instruction. Distraction gid ato. Kay nagfollow man sila sa Ginoo, may kahadlok man sila sa Ginoo, nagtuman sila sa Ginoo nga instruction. Ang gibuhat sa Ginoo, gihadlok niya ang kontra. Nataranta sila, nagpanik sila. So sa pagkahadlok sa to, ang Ginoo naghadlok ni Sisera ug sa iyang mga charioteers, mga warriors. Sisera leaped down from his chariot and escaped on foot. Tungod sa kahadlok ni Sisera, nilukso siya sa iyang karwahe ug nidagan nagtiniin. Hello? Muhadlok ang kaaway.
kung may obedience ang iyang mga katawhan sa instruction sa Ginoo. Maisugon, matubang sa kaaway. So, gitanaw ni Lord ang atong faith and obedience and courage. And we can have that by reading His Word, listening His Word. Because samtang kita nagmaynaw siyang pulong, ni dawat siyang pulong, nag-gain tag strength, naata empowerment, ginabusog ta ni Lord, ginaligon ta ni Lord, gina-empower ta ni Lord, gibuild up niya itong faith, courage, and commitment, and so on and so forth, that will make us stronger, not weaker. Di ba nindot? Pero, wala ki. Nagsimba na to. Di taga na siyang pulong, tata cellphone, nagsigi o ka, busy, ang saan nga ito magpadaogon, anak? Hello? No? Di, sure. Dito sa samtang asa sa bukid, kuan sila sa instruction sa Ginoo. Nga mo na instruction sa Ginoo, mo na mensahe sa Ginoo. Ilang gipasulod silang utok, nga minaw sila, gipasulod silang utok. Pagsulod silang utok, naa sila'y faith and courage. Spiritual feeding, spiritual enlightenment, coming from the Lord. So if they don't doubt, it gives them courage, commitment, and boldness to fight their enemy. So it's very important to give time to listen, not to ignore the moment when God is giving His instruction. So, sa kakuyaw, kahadlok ni Sisira, niluksusis ang karuwahi sa kadlok, o nidagan nagtiniil. Verse 16. Then, kanidagan naman si Sisira sa kadlok. Then Barak chased the chariots and the enemy army all the way to Harosheth Hagoyim. Dito na dayon, dinakaga na dayon, dilakag na ni Barak ang iyang mga dagan na nila sa grupo ni Barak ang mga kaaway. Paingon ko nito Harosheth Hagoyim. Unsa nang Harosheth Hagoyim? Carrying of the nations. Ikaw na mo dala sa kanasuran. Harosheth Hagoyim. Imong dalon ang kanasuran sa kadaugan. Killing all of Sisera's warriors. Di pang patay nila dito ang mga warriors ni Sisera. Not a single one was left alive. Bisag usa wala gibili nila nga buhi. Why? It's because of Deborah, nga babae nga propeta nga church, nga nagigamit si Ginoo, di-relay niya ang message sa Ginoo ngadto kang Barak. O si Barak matod pa naminaw, pero nahadlok siya. Muuban ko kung amadto ko kung uban ka nako. So, nakita na to, na ay leader unta sa sundalo, army, pero nibatik sa ato panahon na og katalaw. Ang iyang confident na asa, alagad si Ginoo nga si Deborah. Ngano dili man sila pidot ang bana ni Deborah gigamit. Ngano si Deborah man? Propeta og jets. Usa. Katong sige hisgot, babae dili gamiton. Basa pod mas Biblia oy. Hello. O ayo ikalat. Kay kung magkalat tag sayo. Kay sumalas atong didoctrinate sa ato makasala ta. Ginoo man ni piyal. Ngano kinsa man ang tao nga moopos, musumpa sa mga babae gipanggamit sa ato pa. Kung musuko mo nga babae gigamit samang nagikontra ninyong Ginoo. Iya man na. Amen. Hello. We have no right to stop God of His plan. Kinsa iyang gamiton? God knows. He's not after of the gender. He's after the heart and the courage and commitment and obedience of His servants. So, ingana na siya. Now, let's proceed to the next verse. Meanwhile, Sisera ran to the tent of Jael. Di ba, nidagan man to si Sisera, nagtiniil na ganidagan kan hadlok. Kan Ginoo naghadlok niya. Kaya may kadlok pa nakatawa si Ginoo, ihadlok sa Ginoong kontra nga si Sisera. Kanaog siya sa karwahe, nagtiniil. Nidagan si Sisera, pati nag-adto siya sa tulda ni Jael. Kani si Jael, babae. Kung anong Jael man, long A ng iya, first A. Ang sound sa long A is A as in angel. So the wife of Heber, the Kenite.
Kisa ko na si Jael, si Heber the Kenite. Di ba kanina si Heber, nibalhin na sila og lugar. Ito yung putos ginubalhin sila. Kaya na ay purpose gibabalhin kay na sila rule sa plano si Ginoo. So, dito naabot siya sa sirag tago dito sa tulda ni Jael nga asawa ni Heber nga Kenite. Because Heber's family was on friendly terms with King Jabin of Hazor. Abi manggod ni sa Sira nga safe siya dito kay friend man kuno na friendly terms with King Jabin of Hazor. Di ba ang agalo ni si Sira si Jabin? Si Sira army lang ni Jabin. Commander army ni Jabin. So abi nag-save siya dito. Pero giplaster na dai ni Lord si Jael dito ang si Jael o si Heber para na sila'y rule. So, ang atong location, ang atong rule is mabawaan na to panahon sa katumanan sa planos Ginoo. Hello, next proceed. Verse 18. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come into my tent, sir. Come in, don't be afraid." So he went into her tent, and she covered him with a blanket. Kailaman si Jael ni Sisera. Abi ni Sisera nga, safe siya dito. Pero wa siya kabalo na si Jael di ay gamiton si Ginoo para sa kapilihan, sa kaaway, sa katawan sa Diyos. So ningon po si Jael, gitagbo niya si Sisera. Siya nga, hali sir, sulod lang sa akong tulda. O sa ato pa, bayong-bayong. O sa ato pa karon binubre kanang bahay kubo. Ano sa ganun Bisaya sa bahay kubo? Payag. Payag. O, balay sa pobre, payag lang. Payag sa tent. O, equivalent to tent sa Old Testament. Tulda ra, murag scout. O, Boy Scout o Girl Scout. Sali, sir, layo sa kong balay. Come, don't be afraid. Ayaw nagkahadlok. So he went into her tent. Sulod po si Sisera sa tulda ni Jael o ni Heber nga iba na. She covered him with a blanket. Iya pang di habulan. Oh, so abi gid daw ni Sisera o safe gid siya. Oh, safe gid siya. Let's proceed. Ni-demand pa gid ni si Sisera. Please give me some water. He says, tagain ta kong tubig. Ihangal siya. Giuhaw sa ka, lisang og dinaganay. Tagain taon kong tubig. I'm thirsty kay giuhaw, jud kay kong dinagan. Giuhaw kong dinagan sa kalisang. At least there is safety ko no hay. So she gave him some milk from a leather bag and covered him again. Dili tubig ang gihatag ni Jael. Tubig man pa kayo, di ba? Pero ang gihatag ni Jael kay gatas man. Nga dito kuno gikan sa leather bag and covered him again. Itong leather bag niya, nga na milk, yan na pong iputos. Manuguwa atong yan. Painom kang, sana kang Sisera. Let's proceed. Stand at the door of the tent, he told her. Ingon si Sisera, dana ra ka magtindog sa pultahan, ha? Oh. Asa na to? Verse 20. Stand at the door of the tent, he told her. Ingon si Sisera, kang Jael, dana ra ka barug sa pultahan sa tulda. If anyone comes and asks you if there is anyone here, say no. Iyan ang itulog pamakak. Si Jael, siya, dana ra ka tindog sa pultahan sa mga tulda. Kung na ay mo abot pangitag na abay tao, dili na lang wala. So gitudo ang nagpamakak si Jael. Let's proceed. But when Sisera fell asleep from exhaustion, tungod sa kakapoy na Sisera dinagan, giuhaw gikapoy, nakatulog siya. Nakatulog si Sisera. Jael quietly crept up to him with a hammer and a tent peg in her hand. Tinuod po, nagtindog po si Jael dito sa tulda, punta sa tulda. Pagkakita na naghagok naman si Sisera. Kontra nila. Hinahinay ko nung kuha si Jael og martilyo o katong tent peg. Kana bang para ugsok sa tent para ikuan mo siyuta kay para nga mo
kuan di matumba. Oh, muhawid. Kuha, dali-dali siya sa naghagok na ni. Gitagaan siya wisdom ni Lord. Ako ni sa kuha niya ang martilyo, kuha niya tong tent peg, atong talinis nga kahoy nga kuan para tusok lagi sa tent para muhawid. Iya gibutang sa kamot and she drove the tent peg through his temple into his ground and she died. Iya din gitustok diri sa agtang. Hello. Itusok niya. Pumatod pa, namatay si Sisera. So, ingon si, gipropesiya na ni Deborah nga, sige, mauban ko, kaya di makakamusugot o di ko mauban. Pero ang dungog sa gubat karon, dili para nimo ang dungog. Madto sa kamot sa babae. Dili si Deborah, pero gipropesiya kang jail. So duha na gigamit si Ginoo nga na rule. Nga nakita na to maisugon sila. Nganong dili man si Heber? Nganong si Jael man? Ipadayag na ni Lord. Nabisay sa Old Testament, gugamit si tao para pagkapatay sa kontra. Dili lang ang laki makapatay kontra, pati mga babae nga nagkaisugon nga makig-away sa kontra para sila magmalinhawan. Our topic is women used in the Bible. Women used by God. Mga babae gigamit si Ginoo. Kaya sabi mo na ito, di na ko napagamit babae. Kaya wala ko nas Biblia. Yawa ko ng Espiritu na kuha niya nga. Di na ko na ipabalik diri. Kaya dili ko kulto lagi ko kulto nga nung babae ko nung kakuhan. Naga-isyo. Kaya mga laki. Wala ka balo. Hello. So let's proceed to the next one. When Barak came looking for Sisera, pag-abot na ni Barak na nangita ni Syria, Jael went out to meet him. Gitagbo na siya ni Jael. Ingon si Jael, she said, "Come and I will show you the man you are looking for." Sali, ipakita na ko ang taong ipangita niyo mo. So he followed, nisunod si Barak, followed her into the tent and found Sisera lying there dead, with the tent peg through his temple. Na matay na si Sisera. Oto, ipropesiya na ni Deborah nga prophet sa Old Testament nga magbadaogon sila sa ilang kontra, pero ang dungog dili kang Barak, dungog ito sa babae. Pwede ko na ko na agi ilang nga kadungganan sa lalaki ang kadaugan, pero ang babae ay ang hinungdan sa kadaugan, dili lalaki. Para sa uban, kadaugan to ni Barak, pero dili di ay kay ang gigamit si Ginoo. Gipropesiya na ang kadaugan ihatag pero dili ang dungog para nimo, para sa babae. Nga si Jael di ay propesiya sa babae nga propeta nga usak babae ang mo kuan sa dungog sa kadaugan. Ikaw nag-lead pero ikaw ang dili naghatag. Dili ikaw ang makadaog sa kuan kontra kay na isang babae nga maisugon nga nagpatay sa kontra. So fulfillment. Duha na ka babae, ani nga story gigamit sa Ginoo. Nasa mga bana wala. Nay bana wala. Naa, ngano dili ba ng bana gigamit? Nasayop ang Lord, wala siya nasayop. Ipadayag lang nga, bisag Old Testament mo gamit siya babae. Prophetess si Deborah, ug judge siya. Prophet siya. Okay, so let's verse 23, tapusan na ito niyang story. So on that day, Israel saw God defeat Jabin, the Canaanite king. So si Jabin, hari siya sa Kanaan. Nakita sa Israel nga ang Diyos nagapilbi ni Jabin nga hari sa Canaanite. And from that time on, Israel became stronger and stronger against King Jabin until they finally destroyed him. Gikan atong panahon na ang Israel nagkalig-on, nagkakusgan, batok sa hari nga si Jabin nga Canaanite, hangtod nga napildikit sila tanan. Kinsay gigamit atong anong ingato? Babae.
gipropesiya sa babae nga prophet o ang gihimo nga nagpatay, ang nakahimog patay sa kontra babae, si Jael. So kana lang storya. Tapos na ang istis babae gamiton nga dili pwede gamiton sa kuno sila ray nga di gusto pero ang Ginoo ni gamit man. Sa labaw sa Ginoo. Labaw na si Ginoo ba grabe sila ipangbas pa na sila sa Facebook. Hello. Ini na story ko. Napay sa sunod nga story. Let's proceed to 2 Kings chapter 22. 2 Kings chapter 22. Hindi na pwede. Sunod na lang na. Pikin na oras. Hallelujah. Kaya sa dagang issue man kayo na, dagang ka-issue anak. Ito mo ba nang issue? Babae, dili pwede. Walay rule. Prophet, si Deborah. Napay isa, napay one. Pero ma-stop na ang issue, Rama. Undang na ng ilang chismis. Undang na ng ilang judgments, mga babae. Hello. So, nasabtan na nato. Na ay proof. Isa pa lang kinika-proof. Kaya daghan kay proof na nigamit ang kinugbabae sa New Testament. Naiba na si Deborah, si Lapidot. Naiba na si Jael, si Heber. Pero nga dili man lang mga balag ipanggamit. Ano sila man? Kaya may katuyuan para pamukha sa tanan nga nagpakapal og mukha nga naghatag og isyu sa babae nga wala lagi luna sige ngarian si Ginoo. Hello. To, mukalot kag bangag ikaw rin haptan sa bangag. He who digs a pit will fall into it. Let us pray. Oh, glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much for the truth that you have revealed in yung gipadayag, Lord. Para, O Diyos, ang mga wrong doctrines must stop. Mga Lord, igamit ni mong ordinary to shame the wise. Igamit mo babaeng ordinary para sa mga laki. To shame the men who are just causing issue against women. Yung gagamit ni mo, Lord. Let them understand na ikaw, nagpili na mo sa mga gipili ni mo si Deborah kaysa iyang bana. Sa mga gipili ni mo si Jael kaysa kang Heber. Sanctify and bless your words, O God, that all the wrong doctrines, wrong principles, wrong o regard ng mga accusations will be stopped as your truth is revealed. Everyone be revealed also, your God. Bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kaya siguro? Tinyo na na.